Okay, Article 2176 of the Civil Code of the Philippines o yung tinatawag nilang quasi-delict or culpa akilana. So, yun yung negligence, no? Wala kang intensyon pero dahil sa kapabayan mo, without due diligence, liable ka for civil damages. Pwede kang idemanda civilly, no? Civil case yan. So, kung i-apply natin yan sa mga PWDs, in-assist natin as PWD officers, we got duty to our members. Na kapag ka nag-cause yun ng psychological, even physical, and even psychological harm sa kanila, and even physical harm, liable tayo. So, ganun din, di ba? Sa barangay, di ba? Damay din ng barangay din when it comes to, alam nyo na, no? Pare-parehong maraming madadamay kung walang pag-iingat. So, yun lang ang dapat nating malaman. Ay, kasi may ibang NGO dyan na, na ayaw lumapit sa barangay dahil pinagagalitan daw sila, inaaway sila. Well, sagutin nyo. Masasagot nyo ba kung may mangyari sa PWD member ng barangay na yun? Unang-una, wala kayong transportation. The moment na in-assist nyo yun, legally, liable kayo sa safety nun. So, wag nyo sasabihin na tulong-tulong kayo, din misyonero kayo. Di ba? Yun yung Article 2176 ng Revised Penal Code na dapat nating malaman. Sa mga PWD members natin. So, salamat na lang po sa Barangay Molino 2 dahil safe po kami pag kami humihingi ng tulong sa kanila. At sana po hindi sila pinapaliwanag ko lang. Kasi, puro kayo concentrated sa PWD, mag-a-assist, tumutulong. Pero yung the laws, hindi nyo pinag-aaralan eh. Yung mga batas, hindi nyo pinag-aaralan yan. Ang alam nyo lang, liable. Pero kung babasahin mo yung batas, yung law, napakalinaw. Parang alam nyo na liable kayo. Pero anong batas? Anong batas? Ano yung mga elements? Di ba? Nabanggit na ako. Yun yung pinaka. Except kung mababawasan yung liability mo, makakatapos ka kung may contributory negligence. Kung minsan, halimbawa sa prosthetic tsaka sa hearing aid, nasira yung device dahil sa kapabayaan mismo nung pasyente, yun, maaaring makaligtas ka or mabawasan. Contributory negligence, meron tayong vlog dyan, separately. So, yun lang pa.